Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating puso at pananaw sa pag-ibig. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang ina ang pinakadalisay at pinakamakapangyarihang sandata sa mundo. Ngunit paano kung ang kalaban niya ay hindi lamang mga pagsubok ng buhay, kundi ang mismong anino ng kamatayan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan, isang kwento ng pag-asa na isinilang mula sa pinakamatinding kadiliman. Ang sunod-sunod at ritmikong tunog ng heart monitor ay biglang naging isang mahaba at nakabibinging hiyaw. Nawawala na ang liwanag sa kanyang paningin. Unti-unting nagiging pamilyar na boses na lamang ang mga sigaw ng doktor at mga nurse sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe lang ang nanatiling malinaw sa kanyang isip. Ang nag-aalalang mukha ni Dante at isang panalangin lang ang paulit-ulit na binibigkas ng kanyang puso. Ang kaligtasan ng kanilang anak. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang umaga ay puno pa ng pangako. Nagising si Amihan sa amoy ng bagong timplang kape at sa malambing na halik ni Dante sa kanyang noo. Dahan-dahan siyang bumangon habang maingat na inaalalayan ang kanyang malaking tiyan. Sa bawat galaw niya, naramdaman niya ang magkahalong pananabik at kaba. Ngayon na ang araw. "Good morning, mahal ko," bulong ni Dante. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pagmamahal. "Kamusta ang tulog ng dalawang reyna ng buhay ko?" Napangiti si Amihan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kung saan gumagalaw ang kanilang munting anghel. Hindi na siya mapakali. Siguro, excited na rin siyang makita ang gwapo niyang papa. Lumuhod si Dante sa harap niya at inilapit ang kanyang tainga sa tiyan ni Amihan. "Baby, wag mong pahirapan si Mama, ha? We're so excited to meet you." Pagkatapos ay hinalikan nito ang kanyang tiyan, isang ritual na ginagawa nito tuwing umaga sa loob ng 9 na buwan. Ito ang buhay na pinangarap ni Amihan, isang mapagmahal na asawa, isang masayang tahanan, at ngayon, isang biyaya na malapit nang dumating para kumpletuhin sila. Si Dante ang kanyang mundo. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagod, ay nagkakaroon ng halaga dahil sa pagmamahal na ibinibigay nito. "Handa ka na ba?" tanong ni Dante habang iniaabot sa kanya ang isang tasang gatas. Tumango si Amihan, isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Matagal na akong handa." Sa biyahe papuntang ospital ng mahal na awa, hawak ni Dante ang kanyang kamay. Ang isa naman nitong kamay ay nasa manibela. Pinag-uusapan nila ang mga pangalan, mga pangarap para sa kanilang anak. "Gusto ko, kung babae, pangalanan natin siyang Hope," sabi ni Amihan. "Dahil siya ang pag-asa ng buhay natin." "Maganda yan, mahal," sagot ni Dante. "Pero mas gusto ko ang Grace, dahil siya ang grasya na ibinigay sa atin ng Diyos." Tumawa sila. Paano kung dalawa na lang sila para wala ng away? Biro ni Amihan. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Pagdating sa ospital, ang lahat ay tila isang magandang panaginip. Ang mga nurse ay palangiti, ang kwarto ay komportable. Si Dante ay hindi umalis sa kanyang tabi. Patuloy na bumubulong ng mga salita ng pagmamahal at pampalakas ng loob. Nang magsimula ang paghilab ng kanyang tiyan, mas humigpit ang hawak ni Dante sa kanyang kamay. "Nandito lang ako, Amihan. Hindi kita iiwan. Sabay nating gagawin to." Naniwala siya. Sa bawat sakit na kanyang nararamdaman, ang mukha ni Dante ang kanyang naging lakas. Ang mga pangako nito ang kanyang naging musika. Ngunit ang musika ay biglang naputol. Isang komplikasyon, isang bagay na hindi inaasahan. Ang kalmadong silid ay biglang napuno ng tensyon. Dumami ang mga doktor. Ang kanilang mga boses ay nagmamadali. Ang kaninang mga ngiti ay napalitan ng seryosong mga mukha. "Her blood pressure is dropping fast. We need more blood."
Doctor, we're losing the baby's heartbeat. Naramdaman ni Amihan ang isang matinding sakit, isang pagod na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Tumingin siya kay Dante. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Ito na ang huling imahe na kanyang nakita. Ang takot sa mga mata ng lalaking pinakamamahal niya. Dante. Ito ang huling salitang namutawi sa kanyang mga labi. I love you, mahal. I'm here. Ito ang huling salitang kanyang narinig. At pagkatapos, ang lahat ay nagsimulang magdilim. Ang mga tunog ay humina. Ang sakit ay nawala. Napalitan ito ng isang kakaibang katahimikan, isang malamig na yakap. Sa labas ng kanyang katawan, naririnig pa rin niya ang kaguluhan. Clear! Isang malakas na pagyanig ang naramdaman niya. Still no pulse? Again. Hanggang sa narinig niya ang isang boses. Malinaw at puno ng kabiguan. Time of death, 2:45 p.m. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang sumunod na boses ang tumusok sa kanyang kaluluwa. Ang boses ng doktor na nagsabi sa mahinang tono, "We're losing her." At sa isang saglit, ang lahat ay naging kadiliman. Walang liwanag, walang tunog, walang pakiramdam. Ito ba ang kamatayan? Isang walang hanggang kawalan? Isang malamig na yakap sa gitna ng kadiliman? Hindi. Dahil meron siyang naririnig. Isang mahina, paulit-ulit na tunog. Beep! 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 Unti-unti, nagkaroon ng anyo ang kadiliman. Nagbalik ang kanyang kamalayan. Hindi bilang isang liwanag, kundi bilang isang bilangguan. Alam niyang gising siya. Alam niyang narito siya. Ngunit ang kanyang katawan ay isang dayuhan, isang mabigat na bato na hindi niya magawang galawin. Nasaan ako? Isang sigaw ang nabuo sa kanyang isip. Isang sigaw na walang boses. Anong nangyari? Ang anak ko. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga ito ay tila nakapikit ng may sariling bigat. Sinubukan niyang igalaw ang dulo ng kanyang daliri. Walang nangyari. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang kaluluwa. Isang lason na mas masahol pa sa sakit na kanyang naramdaman kanina. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. May mga yabag na palapit. "Doktor, kamusta na po siya?" Boses yun ni Dante. Ang kanyang Dante na puno ng pag-asa ang puso ni Amihan. "Dante, tulungan mo ako. Nandito ako." Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula sa doktor. "Mr. Villanueva, I'm very sorry. We did everything we could." Nag-flatline siya for almost 3 minutes. Kahit na na-revive namin siya, your wife suffered from severe oxygen deprivation to the brain. Anong ibig sabihin niyan, Doc? She's in what we call a persistent vegetative state, or more commonly known as a locked-in state. Her mind might be active, she might be able to hear you. But her body is no longer responding. Parang bilanggo siya sa sarili niyang katawan. Parang isang kidlat ang tumama sa kaluluwa ni Amihan. Bilanggo. Iyon ang eksaktong salita. Narinig niya ang isang hikbi. "Diyos ko." Boses yun ni Dante, basag at puno ng pighati. "Gawin niyo ang lahat, Dok. Lahat-lahat. Kahit magkano. Iligtas niyo ang asawa ko." "Salamat, Dante. Salamat, mahal ko. Huwag kang susuko. Lumaban ka para sa akin." "We will do our best, Mr. Villanueva," sagot ng doktor. "We'll keep her on life support. We will monitor her. May mga himala pa rin namang nangyayari." Narinig ni Amihan ang mga yabag ng doktor palayo at ang pagsara ng pinto. Naiwan ng katahimikan. Ilang sandali, tanging ang tunog ng makina at ang mahinang pag-iyak ni Dante ang kanyang naririnig. At pagkatapos, may nagsalita. Isang boses na malamig at matigas. "Tama na yang pag-arte mo, Dante. Tayo na lang ang nandito." Natigilan si Amihan. Boses yon ng biyenan niya. Si Imelda. Ang pag-iyak ni Dante ay biglang tumigil. "Mama naman, naririnig niya tayo."
At ano ngayon? Sagot ni Imelda. Walang bakas ng anumang emosyon. Sabi ng doktor. Hindi na siya gagalaw. It's a blessing in disguise, Dante. Isipin mo. Blessing in disguise? Ang mga salita ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ni Amihan. Anong ibig sabihin nito? Anong blessing, ma? Patay na ang asawa ko. Isang gulay na lang siya. May pait sa boses ni Dante. Eksakto, sabi ni Imelda. Isang gulay na nakakabit sa makinang mahal ang bayad araw-araw. Hanggang kailan mo yan kayang bayaran? Ha? Isang mahabang katahimikan. At nang muling magsalita si Dante, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Amihan. Hindi ito pighati. Ito ay pagod at pagkalkula. Yung life insurance niya, ma. Kakausap ko lang sa ahente kanina bago kayo dumating. Magkano? Mabilis na tanong ni Imelda. 50 milyon, ma. 50 milyon. Naramdaman ni Amihan na nanlamig ang kanyang buong katawan. Pinag-uusapan nila ang pera? Sa oras na ito, narinig niya ang isang mahinang tawa mula kay Imelda. Isang tawa na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang kaluluwa. Nakikita mo na? Sinasabi ko sa'yo, Dante. Ito na ang sagot sa lahat ng problema natin. Sa lahat ng utang mo. Pero ma, kailangan nating hintayin. Paano kung ano? Putol ni Imelda. Paano kung magising siya? Imposible. Narinig mo ang doktor. The best thing to do now is to let her go. Peacefully. We need to look natural. Kailangan nating ipakita sa lahat na ginawa natin ang lahat, na nasasaktan tayo. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang pamilyang minahal niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang inang itinuring niyang sarili. Sila ay mga buwitre na nag-aabang sa kanyang kamatayan. After a few weeks, maybe 30 days, para hindi ka hinahinala, patuloy ni Imelda, ang kanyang boses ay isang malamig na plano. We will sign the papers, we will pull the plug, at pagkatapos, malaya ka na, anak. Malaya na tayong lahat. Nais ni Amihan na sumigaw. Nais niyang bumangon at sampalin sila. Nais niyang ipamukha sa kanila ang kanilang pagkakasala. Ngunit wala siyang magawa. Wala. Kundi ang makinig sa madilim na silid na yon, habang ang 2 taong pinakamamahal niya ay dahan-dahang hinahatulan siya ng kamatayan. Lumapit si Imelda sa tabi ng kama. Naramdaman ni Amihan ang paghawak nito sa kanyang kamay, ang parehong kamay na hinawakan ni Dante kanina nang may pagmamahal, ngayon ay hawak ng isang demonyo. Magpahinga ka na, Amihan, bulong ni Imelda. Ang boses nito ay puno ng huwad na awa. Sa loob ng 30 araw, Dante 30 araw lang at lahat ng problema natin tapos na. Ang mga salita ni Imelda ay parang isang hatol. 30 araw, 1 buwan. Iyon na lang ang natitirang panahon sa kanya bago nila tuluyang kunin ang lahat. Ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan. Nalunod si Amihan sa kawalan ng pag-asa. Paano siya lalaban? Isang kaluluwang nakakulong sa isang katawang patay. Isang sigaw na walang sino mang nakakarinig. Pinilit niyang umiyak, ngunit kahit ang kanyang mga luha ay nagtaksil sa kanya. Walang pumapatak. Tanging ang sakit sa kanyang dibdib ang nagpapaalala sa kanyang buhay pa siya. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang tunog ng makina ang nagsilbing orasan ng kanyang pagdurusa. Nagpabalik-balik sa kanyang isipan ang masasayang alaala nila ni Dante. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga tawanan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Bawat alaala ngayon ay parang isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Kinabukasan, isang bagong boses ang pumasok sa silid. Isang boses na masigla at puno ng galak. Good morning, Mr. Villanueva.
May maganda po akong balita sa inyo. Narinig ni Amihan ang pag-aayos ni Dante ng kanyang boses. Pilit na ginagawang malungkot. Ano po yun, doktora? I'm Dr. Reyes, the head pediatrician. I just came from the nursery. Grabe, ang tatag ng lahi ninyo. Hindi lang isa, kundi 2 malulusog na baby girls ang isinilang ng misis nyo. A beautiful set of identical twins. Ang balita ay parang isang kulog na yumanig sa madilim na mundo ni Amihan. 2? Ang kanyang isip ay hindi makapaniwala. 2 anghel? Hindi lang isa. Isang milagro. Isang dobleng milagro. Sa gitna ng kanyang kadiliman, isang liwanag ang biglang sumilay. Hindi lang isa, kundi 2 dahilan para mabuhay. 2 dahilan para lumaban. Twins? Gulat na tanong ni Dante. Walang bakas ng saya sa kanyang boses. Tanging pagkabigla. Yes, a miracle, isn't it? Masayang sabi ng doktora. They're perfectly healthy. Parehong malakas umiyak. Gusto niyo po ba silang makita? Sige po, mamaya na lang siguro, sagot ni Dante. Nang makaalis ang doktora, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Walang nagsasalita. Naramdaman ni Amihan ang bigat sa hangin. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang balita sa buong mundo. Ngunit para sa kanila, ito ay isang problema. Sa kanyang isipan, binigyan na niya ng pangalan ang kanyang mga anak. Ang mga pangalang pinag-usapan nila ni Dante, ang mga pangalang ngayon ay siya na lang ang mag-iingat. Hiraya, ang bunga ng aking pag-asa. At Sinag, ang sinag ng araw na magbibigay liwanag sa buhay ko. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang boses ni Imelda. Narinig ko ang balita. Totoo ba? Opo, ma. Kambal daw. Hinila ni Imelda si Dante palabas ng silid sa may pasilyo. Ngunit sa sobrang lapit, rinig na rinig pa rin ni Amihan ang kanilang bawat salita. Ano na namang kamalasan to? Galit na bulong ni Imelda. Paano na yan? 2 bibig na pakakainin. Mas lalong magiging komplikado ang lahat. Akala ng mga tao, mayaman pa tayo dahil kay Amihan. Anong sasabihin natin? Hindi ko alam, ma. Sagot ni Dante. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating isipin kung paano ito hindi magiging hadlang sa plano. Mariing sabi ni Imelda. Hindi pwedeng masira ang lahat dahil lang dito. Maya-maya pa, narinig ni Amihan ang isang tunog na nagpabago sa lahat. Isang tunog mula sa malayo, mula sa nursery. Ang iyak ng isang sanggol, sinundan pa ng isa, ang kanyang mga anak, ang kanyang Hiraya at Sinag. Tumatawag sila sa kanya at wala siyang magawa kundi makinig. Ang bawat iyak ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kawalan ng kakayahang mayakap sila, patahanin sila, ay isang parusang mas masahol pa sa kamatayan. Pumasok muli si Imelda sa silid mag-isa. Lumapit ito sa kama at tumitig sa kanya. Naramdaman ni Amihan ang malamig na titig nito, isang titig na puno ng pagkalkula. Tumingin ito sa direksyon kung saan nanggagaling ang yak ng mga sanggol at pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Sabi ni Imelda sa sarili, na para bang isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isip. Isang problema, pero baka isa ring oportunidad. Humarap itong muli kay Amihan. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa mukha nito kahit hindi niya nakikita. Kailangan nating gawan ng paraan itong pangalawang problema. Ang mga sumunod na araw ay isang paulit-ulit na impyerno para kay Amihan. Sa umaga, darating ang mga nurse para linisin siya, kausapin siya, na para bang isa siyang manika, walang naririnig, walang nararamdaman. Pagkatapos ay darating si Dante at Imelda, magpapanggap na nag-aalala, bubulong ng mga salitang puno ng kasinungalingan, bago pag-usapan ng kanilang mga maitim na balak kapag akala nila ay walang nakikinig. Ngunit ang pinakamatinding pagpapahirap ay ang tunog ng pag-iyak ng kanyang mga anak mula sa nursery. Naririnig niya sila.
ngunit hindi niya sila mayakap. Ang kanyang mga braso na dapat sana'y duyan nila ay nanatiling walang buhay sa kanyang tabi. Ang kanyang gatas na dapat sana'y pagkain nila ay nananatiling lason sa kanyang dibdib. Ang pagiging ina na siyang pinakamalaking pangarap niya ay naging isang walang katapusang bangungot. Isang hapon, pumasok si Imelda sa silid na may kakaibang sigla. "Dante, may solusyon na ako sa pangalawang problema natin," sabi nito sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig ni Amihan. "Ano yon, ma?" Pagod na tanong ni Dante. "May kilala ako," simula ni Imelda. "Isang matagal ng kliyente sa lending business ko noon. Mayaman, sobrang yaman. Pero 10 taon ng kasal, hindi magkaanak. Gagawin nila ang lahat. Magbabayad sila ng kahit magkano para lang magkaroon ng sarili nilang supling." Natigilan si Dante. At sa katahimikan na yon, naintindihan na agad ni Amihan ang nakapangingilabot na ibig sabihin ng kanyang biyenan. Hindi maaari." "Ma, anong sinasabi mo?" Nanginginig ang boses ni Dante. Hindi natin pwedeng gawin yan." "At bakit hindi?" giit ni Imelda. "Isipin mo, Dante, mawawala ang isang problema at magkakaroon pa tayo ng agarang solusyon sa pinansyal. Hindi na natin kailangang hintayin ang insurance. Makakabayad ka na agad sa mga pinagkakautangan mo." Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Amihan ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa desperasyon. Biglang tumunog ang telepono ni Dante. Sinagot niya ito at ang boses niya ay biglang napuno ng takot. Hello? Oo, ako nga. Sandali lang. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Parang awa niyo na." Ang boses sa kabilang linya ay hindi marinig ni Amihan, ngunit ang takot sa mukha ni Dante, isang takot na halos maamoy niya, ay sapat na. Nang ibaba ni Dante ang telepono, nanginginig ang kanyang mga kamay. "Sino yon?" tanong ni Imelda, kahit alam na niya ang sagot. Sila, ma," sabi ni Dante, halos masira ang kanyang boses. "Sabi nila, kung hindi ako makakabayad sa katapusan ng linggo, hindi na lang daw pera ang sisingilin nila sa akin." Naramdaman ni Amihan ang huling piraso ng kanyang puso na nadurog. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay hinahayaan ng takot na gawin siyang isang halimaw. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang tunog ng makina at ang mabibigat na paghinga ni Dante ang maririnig. At sa bawat segundong lumilipas, naramdaman ni Amihan na ang anumang natitirang kabutihan sa loob ni Dante ay unti-unting namamatay. Sa wakas, nagsalita si Dante. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon at pinal. "Tawagan mo sila, ma. Sabihin mo, mayroon tayong maibibigay sa kanila. Isang malusog na sanggol." Ang mga salitang yon ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Amihan. Isang sentensya ng pagtataksil na hindi na mababawi. Ang anak ko, ang sinag ko, ibebenta nila ang anak ko. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang nanlalamig na katawan. Isang galit na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pagkalumpo. Isang galit na isinilang mula sa pinakamatinding pagmamahal ng isang ina. Sinubukan niyang gumalaw. Ipinag-utos niya sa kanyang mga kamay na kumuyom. Ipinag-utos niya sa kanyang mga labi na sumigaw. Ipinag-utos niya sa kanyang mga mata na maglabas ng luha. Wala. Ngunit may isang bagay na nangyari. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang patak ng luha, mainit at nag-iisa. Tahimik na gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, pababa sa kanyang sentido. Isang pisikal na manifestasyon ng kanyang nag-uumapaw na galit at pighati. Hindi ito napansin ni Dante at Imelda. Masyado silang abala sa pagpaplano ng kanilang karumaldumal na transaksyon. "Dapat nating gawin ito ng maingat," sabi ni Imelda.
Kailangan nating pekehin ang mga dokumento. Isang birth certificate na nagsasabing isa lang ang anak nyo at isang death certificate para sa pangalawa. Ang bawat detalye ay isang saksak, ngunit hindi na umiiyak si Amihan. Ang luhang yon ang naging huli, ang sakit ay napalitan ng determinasyon. Hindi ako papayag, sabi ng kanyang isipan. Ang bawat salita ay tila bakal na pinapanday sa apoy. Hindi niyo makukuha ang mga anak ko. Mabubuhay ako. Babangon ako. At pagbabayaran ninyo ang lahat ng ito. Habang nakikinig siya sa kanilang mga bulungan, tumawag si Dante sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon na para bang tinanggap na niya ang kanyang kasalanan. Sige mama, gawin na natin. Kung inakala ni Amihan na narinig na niya ang pinakamasakit na bagay sa mundo, nagkamali siya. Mayroon pa palang mas lalalim na sugat, isang uri ng pagyurak sa pagkatao na hindi niya kailanman naisip na posible. Isang araw, bumukas ang pinto. Inaasahan niyang makita si Dante o si Imelda. Ngunit ang pumasok ay isang babaeng hindi niya inaasahan. Kahit sa kanyang pinakamasamang panaginip. Si Althea, ang matalik na kaibigan ni Dante mula sa opisina. Isang babaeng palaging ipinapakilala ni Dante bilang kanyang business partner. Ngunit alam ni Amihan, sa puso ng isang asawa na mayroong higit pa roon. Isang hinala na palagi niyang isinasantabi dahil sa tiwala niya kay Dante. Ngayon, ang hinalang iyon ay nagkatotoo. Pumasok si Althea na may dalang isang malaking basket ng prutas. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Amihan na may halong awa at tagumpay. Amihan, kumusta ka na? Sabi nito sa malambing na boses na para bang nag-aalala talaga. Nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry. Nagkunwari siyang malungkot habang inaayos ang mga bulaklak sa florera. Ngunit nang dumating ang isang nurse para i-check ang vital signs ni Amihan at pagkatapos ay umalis, ang maskara ni Althea ay unti-unting nahubad. Lumapit si Dante sa kanya at walang pakundangang niyakap ito mula sa likod. Hinalikan niya ito sa leeg. Salamat sa pagdating mo. Of course, sagot ni Althea. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Dante. Gusto kong siguraduhin na okay ka lang at gusto ko ring makita ang magiging bago nating tahanan. Ang mga salita ay tumagos kay Amihan. Bago nating tahanan. Ang bahay na pinaghirapan nila ni Dante. Ang bawat sulok ay puno ng kanilang mga alaala. Ngayon, inaangkin na ng ibang babae. Naglakad si Althea sa loob ng silid. Hinahaplos ang mga muebles na para bang sinusuri ang kalidad nito. Kailangan nating palitan ang mga kurtinang ito. Masyadong luma. At yang kama, sabi niya, sabay turo sa hinihigaan ni Amihan. We need a new one, king-sized. Hindi nagsalita si Dante. Tumingin lang ito kay Althea na may pagod ng ngiti na para bang sumusuko na sa lahat. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang sumunod. Lumapit si Althea sa kama, sa tabi mismo ni Amihan. Tinitigan nito ang kanyang mukha at pagkatapos ay ang kanyang kamay. Ang kanyang kaliwang kamay kung saan naroon ang kanilang wedding ring. Dahan-dahan, sa harap ni Dante, hinawakan ni Althea ang kamay ni Amihan. Ang kanyang mga daliri ay malamig. At sa isang kilos na puno ng panginginsulto, hinubad ni Althea ang wedding ring mula sa daliri ni Amihan. Isinuot niya ito sa sarili niyang palasingsingan. Itinaas niya ang kanyang kamay sa liwanag. Pinagmamasdan ang diamante. Bagay sa akin, sabi niya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Dante. Hindi ba, mahal? Hindi sumagot si Dante. Umiwas lang ito ng tingin. Tila nahihiya. Ngunit wala ring ginawa para pigilan si Althea. Para kay Amihan, iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang singsing na yon
ay simbolo ng kanilang mga pangako, ng kanilang pagmamahalan. At ngayon, ninakaw ito sa kanya, sa mismong harapan niya, ng babaeng sisira sa kanyang pamilya. Bago umalis, lumapit si Althea sa tainga ni Amihan. Sa isang bulong na tanging silang dalawa lang ang makakarinig, sinabi nito ang mga salitang tumatak sa kaluluwa ni Amihan magpakailanman. "Huwag kang mag-alala." Humihingal na, sabi ni Althea. Ang kanyang hininga ay amoy tagumpay. "Aalagaan kong mabuti ang ating pamilya." At pagkatapos ay umalis sila, magkahawak kamay, iniwan si Amihan sa kanyang tahimik na impyerno. Hinubaran hindi lang ng singsing, kundi ng lahat ng dignidad na natitira sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pag-unawa ni Amihan sa sitwasyon. Hindi lang ito simpleng pagnanasa sa pera o pagnanakaw ng asawa. Mayroong isang mas madilim at mas mapanganib na puwersa na nagtutulak kay Dante sa bingit ng kasamaan. At ang puwersang yon ay nagpakita isang gabi. Gabi na at tanging isang maliit na ilaw lamang ang nakabukas sa silid ni Amihan. Tahimik ang paligid, maliban sa regular na tunog ng mga makina. Si Dante ay nakaupo sa isang silya sa sulok, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Mukha siyang miserable, isang taong pasa ng buong mundo. Sa isang saglit, isang maliit na bahagi ng puso ni Amihan ang nakaramdam ng awa. Ngunit ang awa na yon ay mabilis na naglaho. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito nurse o doktor. Isang lalaki ang pumasok. Mataas, malaki ang katawan, at may peklat sa kaliwang kilay. Ang kanyang suot ay mamahalin, ngunit ang kanyang kilos at ang lamig sa kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya ordinaryong bisita. Nag-angat ng tingin si Dante at ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Ginoong Falcon?" Nanginginig na, sabi ni Dante. Mabilis na tumayo. Naglakad ang lalaki, si Falcon, palapit sa kama ni Amihan. Hindi pinapansin si Dante. Tinitigan niya si Amihan na para bang isa itong produkto. "Ito ba siya?" tanong niya. Ang boses ay magaspang. Opo," sagot ni Dante. "Pero paano niyo po nalaman na nandito ako?" "May mga mata at tainga ako sa lahat ng lugar, Dante," sabi ni Falcon. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Dante. "Narinig ko ang tungkol sa di magandang nangyari. Nakikiramay ako." Ang kanyang mga salita ay puno ng pakikiramay. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Salamat po." "Ang tanong," patuloy ni Falcon, dahan-dahang naglalakad palibot sa silid, "ay kung paano mo babayaran ang pagkakautang mo sa akin. Ang pasensya ko ay nauubos na." "Malapit na po, Ginoong Falcon. Konting panahon na lang po." Tumawa si Falcon, isang tawang walang saya. "Panahon? Binigyan na kita ng sapat na panahon, Dante. Ipinatalo mo sa sugal ang perang ipinahiram ko sa'yo para sana sa negosyo. Akala mo ba nakalimutan ko na yon? Hindi lang yon simpleng utang. Yun ay utang na dugo." Nanigas si Amihan sa kanyang pagkakahiga. Sugal. Kaya pala sila nagkaganito. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng ipon nila, ay ipinatalo lang ni Dante. Lumapit si Falcon kay Dante at tinapik ito ng malakas sa balikat. Halos matumba si Dante sa lakas nito. "Alam mo, naaawa ako sa'yo. Kaya bibigyan kita ng isang huling pagkakataon." Itinuro ni Falcon si Amihan. "Ang insurance ng asawa mo," sabi nito. "Iyon na ang huli mong baraha. Ayusin mo ang dapat ayusin, Dante. Dahil kung hindi, sa susunod na magkita tayo, hindi na lang pera ang pag-uusapan natin. Baka, buhay na." Tumingin si Falcon sa direksyon ng nursery. "Maganda raw ang mga anak mo. Sayang kung lalaki silang walang ama." Ang pagbabanta ay malinaw. At ito ang tumapos sa anumang natitirang pag-aalinlangan sa isip ni Dante. Nang makaalis si Falcon, napaupo si Dante sa sahig. Humahagulgol siya.
Hindi dahil sa pagsisisi sa kalagayan ni Amihan, kundi dahil sa takot para sa sarili niyang buhay. Sinuntok niya ang pader sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa. Wala akong pagpipilian. Wala akong choice. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat ng natitirang pagmamahal ni Amihan para sa lalaking dati niyang sinamba. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang asawang nagkamali. Ang nakikita niya ay isang duwag, isang lalaking handang isakripisyo ang sariling pamilya para lang iligtas ang kanyang sarili. At habang nakikinig siya sa mga hikbi ni Dante, isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Hindi niya maaring asahan ang awa ng iba. Hindi niya maaring hintayin ang tulong. Kung gusto niyang mabuhay, kung gusto niyang iligtas ang kanyang mga anak, kailangan niyang hanapin ang sarili niyang lakas. Kailangan niyang lumikha ng sarili niyang himala. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagpaplano. Naging regular na bisita si Althea. Silang tatlo, Dante, Imelda at Althea, ay nagpupulong sa loob mismo ng silid ni Amihan, na para bang isa siyang kasangkapan na walang pandinig. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-ampon, kay sinag, ang mga detalye ng bayaran, at ang tamang tiyempo para payapang mamaalam si Amihan. Bawat salita ay tinanggap ni Amihan hindi na bilang isang saksak, kundi bilang isang ebidensya. Isang piraso ng palaisipan na kanyang binubuo sa kanyang isipan. Ang kanyang utak, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na gumagana pa, ay naging isang matalas na imbakan ng impormasyon. Ngunit habang papalapit ang araw, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Ano ang silbi ng lahat ng nalalaman niya kung mananatili siyang bilanggo sa kanyang katawan? Sino ang maniniwala sa isang babaeng idineklara ng halos patay? Pakiramdam niya ay isa siyang reyna sa larong chess na napapalibutan na ng kalaban. Walang magawa kundi hintayin ang checkmate. Ang desperasyon ay muling bumalik, mas matindi, mas nakasusukol. Tumingin siya sa paligid ng silid, isang kilos na nagaganap lamang sa kanyang isipan. Ang puting pader, ang bintanang nakasara, ang mga makinang walang tigil sa pagtunog. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay napadako sa isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama, isang digital picture frame. Ito ay regalo sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na si Lyra, isang tech genius noong bago pa siya mabuntis. Ang mga larawan nila ni Dante noong masaya pa sila ay nagpapalit-palit dito. Isang paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang araw na ibinigay sa kanya ni Lyra ang regalong yon. "Ang ganda, Lyra! Salamat!" sabi ni Amihan habang pinagmamasdan ang picture frame. Ngumiti si Lyra. "Hindi lang yan basta picture frame, Bes. May special feature yan para sa kaligtasan mo." "Anong special feature?" nagtatakang tanong ni Amihan. "Basta, isang munting sikreto nating dalawa. Just in case," sabi ni Lyra na may makahulugang kindat. "Sana hindi mo na kailangang gamitin, pero mas mabuti ng laging handa." Noon, hindi ito pinansin ni Amihan. Inakala niyang isa lang iyon sa mga biro ng kanyang kaibigan na mahilig sa mga gadget. Ngunit ngayon, isang special feature para sa kaligtasan ko. Isang kislap ng kuryente ang tila dumaloy sa kanyang natutulog na sistema. Isang kislap ng pag-asa na mas maliwanag kaysa sa lahat ng kadilimang bumabalot sa kanya. Si Lyra. Laging nag-aalala si Lyra sa pagiging masyadong mapagtiwala ni Amihan kay Dante. Palagi itong may nararamdamang hindi tama. Maaari kaya? Pinagmasdan ni Amihan ang digital frame, isang maliit na itim na kahon na tahimik na nakatayo sa mesa, isang bagay na hindi pinapansin ni na Dante at Imelda, isang bagay na naging bahagi na ng kwarto, isang bagay na nakasaksi sa lahat. At doon niya napagtanto. Hindi ito basta picture frame. Ito ay isang high-tech na recording device, isang tenga na nakikinig,
isang mata na nagmamasid. At kung kilala niya si Lyra, ang lahat ng nare-record nito ay hindi lang nakaimbak sa device. Malamang ay naka-upload ito sa isang secure na cloud storage na si Lyra lang ang may access. Ang natutulog na puso ni Amihan ay biglang tumibok ng malakas sa pananabik. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang armas, isang tahimik na testigo na nag-iipon ng lahat ng ebidensya laban sa kanila. Ang bawat pag-uusap, ang bawat pag-amin, ang bawat pagpaplano, ang tawag ng mga nagpapautang, ang pagdating ni Althea, ang pag-uusap tungkol sa pagbebenta kay Sinag, ang pag-uusap tungkol sa pagpatay sa kanya. Lahat. Nakarecord lahat. Ang kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya ay biglang naglaho. Napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hindi na siya biktima na naghihintay ng kanyang katapusan. Siya na ngayon ang mga ngaso. Kailangan na lang niyang hintayin ang tamang oras para umatake. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang makalabas sa kulungang ito. Dahil ang hustisya ay hindi na lang isang panalangin. Ito ay isang file na naghihintay na i-play. Sa sandaling iyon, pumasok sina Imelda at Dante sa silid, nagtatawanan tungkol sa isang bagay. Dumiretso sila sa pag-uusap tungkol sa final details ng transaksyon. Walang kamalay-malay na. Ang munting regalo sa ibabaw ng mesa ay ang magiging katapusan nilang lahat. Ang pagkakatuklas sa special feature ng digital frame ang nagpabago sa lahat. Ang bawat araw ay hindi na isang paghihintay sa kamatayan, kundi isang paghahanda para sa paglilitis. Si Amihan ay hindi na lang isang tagapakinig. Siya ay isang investigador na nangangalap ng ebidensya mula sa loob ng kanyang bilangguan. Ang kanyang isipan ay naging isang kwaderno. Bawat detalye ay kanyang isinasaulo na may pambihirang kalinawan. Ang petsa, 15 ng buwan, ang araw ng transaksyon, ang oras, 3:00 ng hapon. Ang lugar, ang parking lot ng St. Michael Hotel, isang lugar na pampubliko para hindi ka hina-hinala. Ang pangalan ng bibili, isang Mr. and Mrs. De Villa. Ang halaga, 2 milyong piso. Cash. Ang bawat impormasyon ay parang isang bala na kanyang inilalagay sa magazine ng kanyang baril. Nakinig siya ng mabuti habang si Althea at Imelda ay nagtatalo tungkol sa kung paano nila hahatiin ang pera. Sa kanilang pag-aaway, mas marami pa silang nadulas na detalye. Mas marami pang pangalan, mas marami pang ebidensya. Ang galit ni Amihan ay hindi na isang nag-aapoy na damdamin. Ito ay naging isang malamig at matalas na instrumento. Ginamit niya ang galit na yon bilang panggatong para sa kanyang katawan. Sinimulan niyang gawin ang isang bagay na inakala niyang imposible. Sinimulan niyang lumaban. Sa katahimikan ng kanyang isip, inuutusan niya ang kanyang mga daliri. Galaw. Paulit-ulit. Libo-libong beses. Galaw. Gumalaw ka para kay Hiraya. Gumalaw ka para kay Sinag. Isang araw, habang kinukuha ng isang batang nurse na nagngangalang Angela ang kanyang blood pressure, naramdaman nito ang isang bagay. Ay! Nagulat na sabi ni Angela. Tinitigan niya ang kamay ni Amihan. Parang gumalaw po yung daliri niyo, Ma'am Amihan. Itinaas ni Angela ang kanyang ulo. Ang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa. Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Sinubukan ni Amihan ng buong lakas. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal, lahat ng kanyang galit, sa maliit na utos na yon, galaw. At ang dulo ng kanyang hintuturo ay bahagyang kumibot. Isang napakaliit na paggalaw, halos hindi mapapansin. Ngunit para kay Angela at para kay Amihan, ito ay isang lindol. Tuwang-tuwang tumakbo si Angela palabas para tawagin ang doktor. Ngunit nang dumating ang senior na doktor, pagod na at sanay na sa mga maling pag-asa, sinabi lang nito na isa iyong involuntary muscle spasm, isang normal na reaksyon
ng isang katawang nasa koma. Nawalan ng pag-asa si Angela, ngunit hindi si amihan dahil alam niyang hindi iyon spasm. Iyon ay siya, ang unang hakbang palabas ng kanyang kulungan. Kinagabihan, habang si Dante at Imelda ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga pekeng dokumento, pumasok si Angela para sa kanyang huling round. Walang ibang tao sa silid. Lumapit siya sa kama. Tumingin siya sa mga mata ni amihan na nakapikit. "Ma'am Amihan," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik at takot. "Hindi po ako naniniwala sa doktor. Alam kong naririnig niyo ako. Kung totoo po ang hinala ko." Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni amihan. Ang kanyang palad ay mainit. "Pakiusap po," sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kung naririnig niyo ako, pigaan niyo po ang kamay ko." Ito na ang pagkakataon. Tinipon ni amihan ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Inisip niya ang mukha ng kanyang mga anak, ang halaga ng kanilang buhay, ang hustisya na dapat nilang makuha. Ngayon na. At sa isang iglap ng purong determinasyon, ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumuyom sa kamay ni Angela. Mahina lang, halos isang daplis lang, ngunit naroon. Totoo. Napasinghap si Angela. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi siya nagkamali. Narinig ni amihan ang mga yabag ni Dante at Imelda na papalapit sa pinto. Mabilis na binitawan ni Angela ang kanyang kamay at bumalik sa pag-aayos ng kumot. "Everything okay here, nurse?" Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay mataray. Yes, ma'am," sagot ni Angela. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. "Tinitingnan ko lang po kung komportable si ma'am." Nang makalabas si Angela ng silid, alam ni amihan na mayroon na siyang kakampi. Isang taong naniniwala sa kanya. Hindi niya narinig ang pag-uusap sa labas, kung saan si Angela, na may panginginig sa buong katawan, ay hindi sa doktor tumakbo, kundi sa opisina ng security. Samantala, sa loob ng silid, si Dante ay may hawak ng isang dokumento at isang ballpen. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi mismo ng digital picture frame. "Ito na ang consent form para sa pagtanggal ng life support," sabi ni Dante kay Imelda. "Para bukas, pagkatapos ng lahat, pirma na lang ang kulang." Ang gabi ay bumagsak na parang isang makapal at mabigat na kumot sa buong ospital ng mahal na awa. Para sa karamihan, ito ay isang ordinaryong gabi lamang ng pagpapahinga at paggaling. Ngunit para kay amihan, ito ang bisperas ng kanyang kamatayan o ng kanyang muling pagsilang. Ang silid ay naliliwanagan lamang ng mahinang ilaw mula sa mga monitor. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita at mga nakatagong plano. Si Dante at Imelda ay naroon, gumagawa ng kanilang mga huling paghahanda. "Dalhin mo bukas yung itim mong barong, Dante," sabi ni Imelda habang inaayos ang mga gamit sa isang bag. "Kailangan mong magmukhang isang biyudong nagluluksa. Yung kapitapitagan, walang sino man ang maghihinala." Hindi sumagot si Dante. Nakatayo lang siya malapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang kanyang refleksyon ay isang malungkot na anino sa salamin. Tumunog ang telepono ni Imelda. Si Althea. "Hello? Oo, handa na ang lahat dito," sabi ni Imelda sa telepono. "Naka-check-in na ba kayo sa hotel? Magaling. Tandaan mo, bukas ng hapon, pagkatapos ng transaksyon, tatawag kami. At pagkatapos noon, tapos na ang lahat." Nakinig si amihan sa bawat salita. Ang kanyang puso ay dapat sanang kumakabog sa takot. Ngunit sa halip, ito ay kalmado. Isang kakaibang katahimikan, ang katahimikan ng isang sundalo bago ang huling pagsugod. Nagtitiwala siya kay Angela. Nagtitiwala siya sa ebidensyang kanyang naipon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, mayroong pa ring isang maliit na tinig ng pagdududa. Paano kung huli na ang lahat?
Paano kung hindi sila maniwala? Ito ang kanyang all is lost moment. Ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaaring mawalan ng saysay. Nang matapos ang tawag, lumapit si Imelda kay Dante. "Huwag kang panghinaan ng loob ngayon, anak," sabi nito sa mas malumanay na tono. "Isipin mo na lang, bukas sa mga oras na ito, malaya ka na. Malaya na tayo sa mga utang. Makakapagsimula ka na ng bagong buhay kasama si Althea." Tumango lang si Dante. Umalis si Imelda para kunin ang mga damit na dadalhin bukas. Iniwan si Dante na mag-isa sa silid kasama si Amihan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Amihan ang isang uri ng intimasya sa pagitan nila. Isang madilim at baluktot na intimasya. Lumapit si Dante sa kama. Umupo siya sa silya kung saan siya madalas umupo. Ngunit ngayon, mas malapit. Inabot niya ang kamay ni Amihan. Ang parehong kamay na hinawakan ni Angela kanina. Ang kanyang palad ay malamig at pawisan. "Amihan," bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ako." Nagsimula siyang magsalita. Isang mahinang pag-amin sa gitna ng dilim. "Hindi ko to ginusto. Noong una, mahal kita. Alam mo yan. Pero, natalo ako. Natalo ako ng sugal, ng mga utang, ng takot. Masyado akong mahina. At ikaw, masyado kang perpekto." Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kamay ni Amihan. "Hindi ko na kayang mabuhay sa anino mo. Hindi ko kayang aminin sa'yo na bigo ako. At dumating si Althea mo. Si Mama. Binigyan nila ako ng isang madaling paraan para makatakas. Patawarin mo ako." Ulit niya. Sana sa kabilang buhay, mapatawad mo ako. Ito na ang huling gabi. Bukas, kailangan na kitang palayain. Kailangan ko nang palayain ang sarili ko." Binitawan niya ang kamay ni Amihan. Kinuha niya ang consent form sa mesa. Kinuha niya ang ballpen. Sa kabilang dako ng ospital, si Angela ay kausap na ang hepe ng security. Ipinapaliwanag ang lahat habang nanginginig. Ang hepe, isang matandang lalaki na maraming nang nakita, ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa at pag-aalala. Sa loob ng silid, itinapat ni Dante ang dulo ng ballpen sa papel. Ito na ang sandali. Ang isang pirma na tatapos sa lahat. Ang isang pirma na magiging hatol sa buhay ni Amihan at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nakikita ni Amihan ang lahat sa kanyang isipan. Ang paggalaw ng kamay ni Dante. Ang anino nito sa papel. Ang tunog ng kanyang paghinga. Hindi pa. Tinipon niya ang lahat ng galit, lahat ng pagmamahal, lahat ng natitirang hibla ng buhay sa kanyang katawan. Ipinadala niya ito sa isang parte ng kanyang katawan na pinakamalapit sa liwanag. Nang ang dulo ng ballpen ay 1 milimetro na lang ang layo sa papel, isang mahinang tunog ang pumuno sa silid. Isang tunog ng balat na dumidikit at humihiwalay. Natigilan si Dante. Isang bagay ang gumalaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa papel patungo sa mukha ng kanyang asawa. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng monitor, nakita niya ito. Ang mga pilik mata ni Amihan ay kumurap. Ang pagkurap ng mga pilik mata ni Amihan ay parang isang kidlat na gumuhit sa tahimik na silid. Natulala si Dante. Ang ballpen ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at gumulong sa sahig. Lumilikha ng isang maliit na tunog na tila isang malakas na pagsabog sa nakabibinging katahimikan. "Amihan," nauutal niyang sabi, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Inakala niyang isa lang itong ilusyon, isang bunga ng kanyang pagod at konsensya. Ngunit hindi. Dahan-dahan na mayroong pambihirang pagsisikap na makikita sa bawat hibla ng kanyang mukha. Ang mga talukap ng mata ni Amihan ay muling gumalaw. At pagkatapos, sa isang iglap,
na tila tumagal ng walang hanggan. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon, mga matang dati puno ng pagsamba at pagmamahal para kay Dante, ngayon ay nakatitig sa kanya na may lamig ng isang libingan, walang takot, walang awa. Tanging isang matatag at hindi matinag na determinasyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Imelda sa silid. May dalang isang tasa ng kape. Dante, natulala ka na dyan. Napirmahan mo na ba? Natigil siya sa pagsasalita nang makita ang eksena. Ang kanyang anak, nakatayo na parang isang estatwa ng asin. At ang kanyang manugang, ang babaeng dapat sana'y isa ng gulay. Gulay ay gising. Gising at nakatitig. Nabitawan ni Imelda ang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana at ang pagtalsik ng mainit na kape sa sahig ang bumasag sa mahikang bumabalot sa silid. Imposible! Sigaw ni Imelda. Ang kanyang muka ay nabalot ng purong takot. Hindi! Hindi ka pwedeng magising. Ang unang instinct ni Imelda ay ang instinct ng isang kriminal na nahuli sa akto. Sumugod siya papunta sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nakaumang na para bang sasakalin si amihan o tatakpan ang bibig nito. Kailangan natin siyang patahimikin. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Huwag kang kikilos. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang hepe ng security, kasama ang dalawa pang gwardiya at si Angela, na nakatayo sa likuran nila. Ang muka ay puno ng takot, ngunit determinasyon. Natigilan si Imelda. Napatingin siya sa mga gwardiya, tapos kay amihan, at pagkatapos ay sa umiiling-iling na si Angela. Doon niya naintindihan, taksil kang bata ka! Binaliwala siya ng hepe ng security. Lumapit ito sa kama. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay amihan. Ma'am, totoo po ba? Gising na po ba kayo? Hindi pa rin makapagsalita si amihan. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at matagal nang hindi nagagamit. Ngunit tinipon niya ang kanyang lakas at sa isang mahinang, magaspang na boses na halos hindi marinig, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Tawag kayo ng pulis. Ang tatlong salitang iyon ay parang isang hatol na ibinaba ng isang hukom. Nagwala si Dante. Hindi! Walang pulis. Nagkakamali kayo. Kakagising lang niya. Nagdedeliryo siya. Sinubukan niyang lumapit kay amihan, ngunit hinarangan siya ng isang gwardiya. Mamaya na ang paliwanagan. Sir, sabi ng hepe. Sa ngayon, kailangan naming i-secure ang lahat. Nang makita ni amihan na kontrolado na ng mga gwardiya ang sitwasyon, muli siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay bahagyang lumalakas. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baba at itinuro ang direksyon ng digital picture frame sa mesa. Ang ebidensya, sabi niya, bawat salita ay isang tagumpay. Nasa picture frame. Ang mukha ni Dante at Imelda ay biglang nag-iba mula sa takot tungo sa lubos na pagkaunawa at pagkagapi. Ang maliit at inosenteng regalong iyon, ang tahimik na testigo sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Sinubukan ni Dante na tumakbo at agawin ito. Akin yan, sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Madali siyang napigilan ng dalawang gwardiya at kinuha ng hepe ang digital frame na may sukdulang pag-iingat. Kasabay nito, ang telepono ng hepe ay tumunog. Sinagot niya ito. Hello? Oh, ako nga, Sige, papunta na kami. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kina Dante at Imelda na may malamig na ekspresyon. Mukhang hindi lang kayo ang magpapaliwanag ngayong gabi. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Dalhin sila sa opisina. Paparating na ang mga pulis. Habang kinakaladkad palabas sina Dante at Imelda, ang kanilang mga pagtanggi at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Imelda ay sumisigaw.
Sinisisi si Dante. Si Dante naman ay umiiyak, humihingi ng tawad kay Amihan. Ngunit para kay Amihan, ang kanilang mga boses ay isa na lang ingay na walang kahulugan. Ang kanyang atensyon ay nasa balitang narinig niya mula sa radyo ng isang gwardiya. Isang ulat tungkol sa isang biglaang police raid sa St. Michael Hotel kung saan nahuli sa akto ang isang mag-asawa at isang babae na nagngangalang Althea sa isang kaso ng human trafficking. Nang sa wakas ay naiwan na lang sila ni Angela at ng hepe sa silid. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Amihan. Tumingin siya kay Angela at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang buwan, isang tunay na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Tapos na ang laban. Nagsisimula pa lang ang kanyang paggaling. Ang mga sumunod na araw ay puno ng liwanag. Ang madilim at nakakatakot na silid sa ospital ay biglang naging isang santuwaryo ng paggaling. Nawala na ang anino ni Dante at Imelda. Napalitan ng mga bulaklak mula sa mga kaibigan, ng sikat ng araw na pumapasok sa bintana, at higit sa lahat, ng pag-asa. Dahan-dahang nagbalik ang lakas ni Amihan. Sa tulong ng physical therapy, ang dating mga kalamnang hindi gumagalaw ay nagsimula nang sumunod sa kanyang utos. Una, ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay ang kanyang mga braso, hanggang sa isang araw, sa tulong ni Angela, nagawa niyang makaupo sa gilid ng kanyang kama. Bawat maliit na tagumpay ay isang malaking hakbang palayo sa madilim na nakaraan. Ang mga pulis at ang kanyang abogado ay palaging dumadalaw, ngunit pinangasiwaan ito ng kanyang kaibigang si Lyra. Si Lyra ang naging pader niya, sinasala ang lahat ng masasamang balita at tinitiyak na tanging paggaling lang ang iisipin ni Amihan. Ang recording mula sa digital frame ay naging pinakamalakas na ebidensya. Ito, kasama ang testimonya ng mag-asawang De Villa at ni Althea na sa huli, ay umamin din sa lahat para gumaan ang sentensya. Ang nagsiguro na sina Dante at Imelda ay mananatili sa kulungan sa napakakabang panahon. Ngunit merong isang bagay na mas mahalaga pa sa hustisya. Mayroong isang bagay na siyang tunay na nagpapagaling sa kaluluwa ni Amihan. Isang umaga, habang nakaupo siya sa isang wheelchair malapit sa bintana, pumasok si Angela sa silid. Pero hindi siya nag-iisa. May tulak-tulak siyang isang bassinet. Sa loob nito, mahimbing na natutulog ang dalawang maliliit na anghel. "Handa na po ba kayo, ma'am?" Nakangiting tanong ni Angela. Napuno ng luha ang mga mata ni Amihan. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi makapagsalita dahil sa nag-uumapaw na damdamin. Maingat na binuhat ni Angela ang isa sa mga sanggol at dahan-dahang inilagay sa mga braso ni Amihan. Sa sandaling iyon, nang maramdaman ni Amihan ang init at bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig, ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati na kanyang tiniis sa loob ng isang buwan, ay tila naglaho. Napalitan ito ng isang pagmamahal na napakatindi. Isang pagmamahal na halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Ang kanyang maliit na anak ay gumalaw, naghahanap ng init. Dinikit ni Amihan ang kanyang pisngi sa malambot na ulo ng sanggol at nilanghap ang kanyang amoy. Isang amoy ng gatas, pag-asa at bagong simula. Siya po si Hiraya. Bulong ni Amihan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinaplos niya ang maliliit nitong daliri, ang perpektong maliit nitong ilong. Kinuha ni Lyra, nakararating lang, ang pangalawang sanggol at inilapit din kay Amihan. "At ito," sabi ni Amihan, habang hinahaplos naman ang pangalawang anak, "ang aking sinag." Tumingin siya sa dalawang pinakamagandang mukha na kanyang nakita sa buong buhay niya. "Hiraya, ang bunga ng aking pag-asa," paliwanag niya kina Angela at Lyra. Dahil sa gitna ng kadiliman, siya ang naging dahilan kung bakit ako umasa. At sinag,
ang sinag ng araw. Dahil nang malaman kong ibebenta siya, ang galit ko ang naging sinag na gumising sa aking natutulog na kaluluwa. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit. Ito na. Ito ang gantimpala sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ang 2 buhay na ito. Ang 2 piraso ng kanyang puso na ngayon ay nasa labas na ng kanyang katawan. Dumating ang kanyang abogado, kinahapunan. Dala ang mga pinal na papeles. Ang kasal nila ni Dante ay pinawalang bisa. Ang lahat ng kanilang ari-arian na karamihan ay nagmula sa pamilya ni Amihan ay nailipat na sa pangalan niya at ng kanyang mga anak. Siya na ang may buo at solong karapatan sa pag-aalaga kina Hiraya at Sinag. Habang pinipirmahan niya ang mga dokumento, gamit ang isang kamay na medyo nanginginig pa, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Nang gabing iyon, natulog sina Hiraya at Sinag sa isang espesyal na kama sa tabi niya. Tinitigan niya sila sa mahabang oras, pinapakinggan ang kanilang maliliit na paghinga, pinagmamasdan ang paggalaw ng kanilang mga labi habang nananaginip. Huminga siya ng malalim, isang hininga na puno ng kapayapaan at pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang mga anak at sa isang bulong na puno ng pangako. Sinabi niya, "Simula na ngayon, tayong 3 na lang at sisiguraduhin kong magiging sapat ako para sa inyo." Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig na simoy ng hangin na nagbabadya ng Kapaskuhan ay nagsisimula ng maramdaman. Ngunit para kay Amihan, ang tunay na bagong simula ay hindi nakadepende sa panahon, kundi sa lugar. Isang huling kahon na lamang ang natitira sa gitna ng sala. Ang laman nito ay mga bagay na hindi niya kayang itapon. Ang mga unang damit ni Hiraya at Sinag, ang kanilang mga hospital tag, at sa pinakailalim, ang digital picture frame. Hindi na ito nagpapakita ng mga larawan ng nakaraan, ngunit nagsisilbi itong isang paalala. Isang paalala ng kanyang katatagan. Natanggap niya ang balita noong 1 linggo. Sina Dante at Imelda ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga kasong frustrated murder at human trafficking. Si Althea ay nakakuha ng mas mababang sentensya dahil sa kanyang kooperasyon. Hindi nakaramdam ng saya si Amihan o kahit ng paghihiganti. Tanging isang tahimik na pagtanggap, isang pagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng sakit. Ipinagbili niya ang bahay sa Paraiso Verde. Masyadong maraming masasamang alaala ang nakakabit sa mga pader nito. Ang perang napagbentahan, kasama ang kanyang mga naipon, ay ginamit niya para bumili ng isang maliit, ngunit magandang bahay sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Isang lugar kung saan ang hangin ay malinis at ang tunog ng mga alon ang magiging musika ng kanilang bagong buhay. Mamama. Isang masayang sigaw ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Napangiti si Amihan. Mula sa kanilang playpen, nakikita niya si Hiraya na nakatayo habang nakakapit sa rehas. Ang mga mata nito ay nagliliwanag. Sa tabi nito, si Sinag naman ay masayang pumapalakpak na para bang sinasabing siya ang susunod. Binuhat niya ang 2, isa sa bawat braso. Ang kanilang bigat ay isang magandang paalala ng kanyang lakas. "Halina kayo, mga anak ko. May ipapakita sa inyo si Mama." Dinala niya sila sa balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang araw ay nagsisimula pa lang sumikat. Ang langit ay isang magandang kombinasyon ng kulay kahel, rosas at lila. Ang dagat ay kalmado, sumasalamin sa ganda ng bukang liwayway. Ang ganda, di ba? Bulong niya sa kanyang mga anak kahit alam niyang hindi pa nila ito naiintindihan. Ito ang mundo, Hiraya. Ito ang mundo. Sinag. Malawak, maganda, at puno ng pag-asa. Itinuro niya ang araw na unti-unting umaangat mula sa abot-tanaw. "Tingnan niyo, yan ang araw.
Kahit gaano kadilim ang gabi, palagi siyang bumabalik para magbigay ng liwanag. Palagi. Naramdaman ni Amihan ang pagtulo ng isang luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pasasalamat. Napagdaanan niya ang pinakamatinding kadiliman na kayang ibato sa kanya ng buhay. Inagawan siya ng pag-ibig, ng tiwala, ng dignidad. Halos agawin na rin sa kanya ang kanyang buhay. Ngunit sa huli, hindi sila nagtagumpay. Dahil sa gitna ng lahat ng iyon, may isinilang. Hindi lang ang kanyang 2 anak, kundi isang bagong siya. Isang amihan na mas matatag, mas matapang, at may pagmamahal na kayang sakupin ang buong karagatan. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng dagat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, ang kanyang 2 himala. Ang araw ay tuluyan ng sumikat, nagliliwanag sa kanilang 3 mukha. Nakatingin si Amihan sa walang katapusang abot tanaw at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, isang tunay, payapa at nagagalak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang pagsilang ng pag-asa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ng isang ina ay isang puwersang hindi matatawaran. Ito ay isang ilaw na kayang tumagos kahit sa pinakamatinding kadiliman, isang lakas na kayang bumuhay ng pag-asa mula sa abo ng kawalan. At sa huli, ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtakas sa sakit, kundi ang pagharap dito ng may tapang at pagpili na magsimulang muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay naantig ng kwento ni Amihan ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.